the star of all season in terms of election-related concern, Chairperson George Garcia. Maraming salamat po muli, Mr. Chair, sa kagalang-galang ng mga miyembro ng committee na to, sa members of Congress. Ang inyo pong Commission on Elections ay handa na magsagawa ng halalan sa November 2. Sa level ng 1 to 10, 9 po kami sa paghahanda na. In fact po, na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA, ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na-download sa Commission on Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw dahil po tayo ay hindi po automated election. Tayo po ay manual na halalan para sa barangay Sangguniang Kabataan. At the same time, meron din po tayo 1 billion para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halalan. So more or less 11 billion po yon, intact pa lahat yun. Yung pong 8 billion, yan po ay earmarked na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan. Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay and SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. Na COMELEC, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK elections. Kung meron po siguro, titingnan po namin yung po mga tinta, yung mga ballpen, yung mga thumbprint takers at saka po yung mga indelible inks sapagkat 1 taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo, magbago ang kulay o hindi na sumulat yung mga ballpen. Pero yung iba pong election paraphernalia magagamit namin. Kung sakali pong halimbawa hindi matuloy ang November 2 barangay and SK elections, magre-resume po kami ng registration of voters muli ngayong darating na September. Sapagkat syempre po kinakailangan maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration at depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muling magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February. At ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa and therefore kung inyo pong sasabihin na ituloy yung election sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong, nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din sapagkat walang pasok ang November 2, ang November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas ng November 2 kung walang pasok ang November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin, isa-isa yung pong lahat ng mga panukalang batas ng mga kagalang-galang ng miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat, ang mga titles po lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung Pumakalintal versus the Commission election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang COMELEC, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan
ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito ipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito maipasa, as against that very strict guidelines. Napaka-stricto po ng guidelines na inimpose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po na-postpone yung dating eleksyon. Ito po'y kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpi-fix ng term from 3 years to 4 years, and nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tini-RO ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, yung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement, it became what we call as term fixing law. Hindi po siya postponement law. And therefore, dahil term fixing law siya, hindi po in-apply ang Makalintal Doctrine. Hindi po tini-RO, hindi po de-reverse ang law at de-declare na unconstitutional. So dito po lahat sa inyo po mga panukala, ito po ay postponement law. Wala po kaming nakita na term fixing law. Kung sa Senado po, nahaharap din po kami later, ay it's a term fixing law. Ang kanila pong pinopropose from 4 years, ginagawa po nilang 5 years yung pong panukala. So hindi po namin sinasabing gayahin niyo po. Ang sabi lang po namin, basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September. Kasi po, alam niyo po, halimbawa po, yung mga pinapaskil natin sa labas ng presinto ng mga listahan, yung pong piniprint natin ng mga listahan ng mga botante sa loob ng presinto, pag natapos na po namin lahat siyang ma-print, hindi na po natin magagamit yan sa susunod, sa buong Pilipinas. Bakit po? Dahil magbabago na po yung project of precinct, magbabago ang pangalan ng mga botante sa listahan, dahil nga po may mga madadagdag na mga botante, and therefore may posibilidad na madagdagan din ang mga presinto. Kung sakali pong marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Uulitin ko po, yung sabi po ng Korte Suprema doon sa huling desisyon niya, na kaya kinonsider na constitutional ang Republic Act 12232, ang sabi po niya, kasi yung postponement was just a consequence or incidental to the fixing of the term from 3 years to 4 years. So ang dating po, hindi pala
talagang ang purpose is to postpone but to fix the term. So yun lang po ang sa part ni COMELEC. Basta ipag-utos nyo lang po sa amin, we will comply, we will follow, but we are ready to conduct the election by November 2. Okay, thank you.